totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Pansamantala nga po munang natigil yung aming kwentuhan ni Tio Manuel nang magyaya na sila Lola na kumain ng hapunan. Kaya kumain na muna kami. At pagkatapos na makapaghapunan habang nagpapahinga ay muling ipinagpatuloy ni Tio Manuel yung kanyang kwento nang makita nga niyang tinatambangan siya ng kanyang kamag-aral na si Berto kasama ng dalawang kuya nito. Ay doon na lamang dumaan si Tio Manuel sa likod ng kanilang paaralan. Alam niyang mapapalayo siya pero mas pinili na niya iyon kesa ang matikman yung mga suntok ng magkakapatid. Kaya sinuong niya yung masukal na bahagi na iyon dahil sa wala talagang daanan doon. Nagtiyaga siya na naglakad doon na nagawa namang maikubli ng mga halamang ligaw at nagtataasang talahiban. Kaya mas tumagal siya ng halos 1 oras sa karaniwan niyang pag-uwi. Nang dumating siya sa kanila ay naroon na ang kanyang ate at nagtataka itong nagtanong sa kanya kung saan siya nagpunta. Ang tagal daw nitong naghintay sa kanya sa labasan ng kanilang paaralan. Kaya nauna na raw ito nang makaramdam ng inip. At dahil sa ayaw ni Manuel na makapagdulot pa siya ng alalahanin, ay sinabi na lang niyang marami pa umanong ipinagawa sa kanya sa silid ang kanilang guro. Kinagabihan noon ay hindi daw mapakali si Tio pagkat kanyang inaalaala yung problema niya kay Berto at sa mga kapatid nito. Bukod doon ay naiisip rin niya kung anong kababalagan ba ang nangyayari, kung bakit bigla na lang may mga sumasagi sa kanyang isipan. Na paano nangyari iyon na ipinakita sa kanya yung mga ginawa ng kanyang kaklase na si Berto. Nung matutulog na raw sila habang inihahanda ng kanyang ate ang kanilang hihigaan, ay naroon umano siya ng mga sandaling iyon sa harapan ng bintana ng kanilang silid at patuloy na nag-iisip. Kanya umanong binabalik-balikan ang lahat ng mga nangyari. Nang marinig niya ang kanyang ate at sinabihan siyang isara na ang bintana at matulog na raw sila, ay sinabi niyang sandali na lang at hihiga na rin siya maya-maya. Nung mga oras na iyon ay napakatahimik na ng paligid. Tanging mga kuliglig na lamang at pailan-ilang huni ng mga ibon ang maririnig. Nang bigla na lamang makakita si Manuel ng isang apoy na nung una ay inakala niyang may tao lang na paparating. Ngunit nagulat siya nang mas lumapit pa iyon at makita niyang iyon ay hindi mula sa anumang ilawan at ito ay nakalutang. Nang may mga 5 dipa na lamang ang layo nito mula sa kanya, ay nakaramdam na siya ng takot dahil sa tila mas lumalaki pa ito. Kung kaya, nagmamadali niyang isinara yung bintana. Nahiga siya sa tabi ng kanyang ate
Pero kahit anong pilit niya na makatulog noon, ay hindi siya dalawin ng antok dahil na rin sa dami ng mga bumabagabag sa kanya. Kinaumagahan pagbangon niya ay matamlay siya sapagkat wala siyang tulog halos. Pero naganda pa rin siya upang pumasok. Nang malapit na siya sa kanilang paaralan, ay hindi na siya dumiretso pa. Pagkat naisip niyang baka naroon na naman ang kanyang kamag-aral na si Berto at kasama ang mga kapatid nito na siya ay tinatambangan. Kaya lumihis na siya sa daan at doon na muli daraan sa likurang bahagi. Pagpasok niya ng silid ay agad niyang tiningnan kung saan nakaupo si Berto. At wala pa nga ito doon. Nang magsisimula na ang kanilang klase, ay tsaka pa lang niya napansin na paparating na ito. At isang masamang tingin agad ang ipinukol nito sa kanya. Ngunit tila may pagtataka kung bakit naroon na siya. Nung mag-recess na sila, ay sinadya niyang hindi lumabas ng kanilang silid. Sa kanyang pangamba na baka kung ano ang gawin ng mga ito sa kanya. Pero habang kumakain siya ng kanyang baon na nilagang saging, ay biglang lumapit sa kanyang upuan si Berto at kinumpronta siya nito. Na naramdaman niya kaagad ang panggigigil nito sa kanya. At pumunta ito sa gawin niyang gilid at yumuko. Napatuloy siyang minumura nito ng pabulong. At nagulat siya nang bigla na lang niyang maramdaman ang isang suntok sa kanyang tagiliran. Kaya nakaramdam na rin si Manuel ng galit at agad siyang napatayo. Ngunit bigla na lang nagtatakbo si Berto at takot na takot. Tila ba nakakita ito ng isang multo na sumisigaw pa nga habang papalayo. Nang sundan iyon ng ilan nilang kamag-aral, ay nakita nila itong lumabas ng kanilang paaralan at parang wala ng balak na bumalik pa. Kaya lahat ng kanilang mga kamag-aral ay nagtaka sa kakaibang ikinilos na iyon ni Berto. Nang dumating ang kanilang guro, ay nagsumbong na kaagad ang ilan sa kanilang mga kaklase. Nang isa sa kanila ay sinabing sinuntok ng pasimple si Manuel at bigla na lang nagtatakbo na sumisigaw na takot na takot. Nang tanungin ito ng kanilang guro kung ano ang ginawa ni Manuel, ay sinabi naman itong wala. Kung kaya nagtaka ang kanilang guro sa kung ano talaga ang nangyari kay Berto. Kinahapunan nang uuwi na sila, ay nakita ni Manuel ang kanyang ate na naroon na sa labas ng kanilang silid-aralan. Doon na siya nito hinintay at hindi sa labas ng kanilang paaralan. Kaya magkasabay na silang lumabas. Sa di kalayuan sa kanilang daraanan, ay nakita nilang dalawa na naroon ang mga kapatid ni Berto, maging ang tatay nito. Iiwas pa sana sila pero hindi na nila nagawa pa pagkat nakita na sila ng mga ito. Kaya dumiretso na lang silang magkapatid. Nang malapit na sila Manuel sa kanila, ay agad na lumapit naman ang tatay ni Berto at kukumprontahin sana siya. Nahawakan pa sana sa magkabilang balikat. Ngunit bigla na lamang natigilan nito at nakita nilang nauna nang nanakbo ang dalawang kuya ni Berto na hindi nagtagal ay sinundan na rin ng kanilang ama. Panandalian namang naiwang nakatayo sila Manuel at ate nito na nagtataka. Nagkatitigan pa sila magkapatid na kapwa hindi nila alam kung ano ang nangyari. Matapos iyon ay nagpatuloy na sila at umuwi na.
Sa daan ay nag-usap silang magkapatid na wag na lamang ipaalam sa kanilang mga magulang ang ukol sa mga nangyari. Pagkat ayaw ni Manuel na mag-alala pa ang mga ito. Total naman daw ay maayos naman sila at walang nangyaring masama. Kaya nagkasundo nga sila na sa kanila na lang dalawa iyon. Nang matutulog na silang muli nung gabing iyon, ay hindi na tumambay pa si Manuel sa harap ng kanilang bintana. Matapos makapaglatag ang kanyang ate, ay nahiga na rin ito sa kanyang tabi. Hindi na raw alam ni Tio Manuel kung anong oras na noong mga sandaling iyon. Di rin niya alam kung gaano katagal na siyang nakatulog. Basta nakarinig na lamang daw siya noon ng isang malambing na tinig na tinatawag siya. Rinig na rinig niya ang kanyang pangalan na binabanggit ng boses na iyon, na sa palagay niya ay tinig ng isang babae. At napabangon siyang bigla. Iginala niya ang kanyang paningin. Wala siyang makita. Naisip niyang isa lang palang panaginip iyon. Nang masanay na ang kanyang mata sa dilim, ay kanyang sinindihan ang kanilang lampara na nasa silid. Napakatahimik. Nakiramdam pa siya na ang katahimikang iyon naman ay tila isang napakasarap na musika sa kanyang pandinig, na hindi raw niya maipaliwanag ang eksaktong nararamdaman niya noon. Noon lang niya naramdaman ang ganong uri ng kapayapaan na sabi pa niya ay ayaw na sana niyang matapos. Hanggang sa bigla na lamang niyang marinig na muli yung tinig na iyon. Sa pagkakataong iyon ay sigurado na siyang hindi na siya nananaginip pa. Napasulyap pa siya sa kanyang ate at nakita niyang mahimbing itong natutulog. Paulit-ulit niyang narinig ang kanyang pangalan na tinatawag ng malamyos na tinig na iyon. Sinundan niya kung saan nanggagaling ang boses na iyon. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng kanilang silid, hanggang sa matagpuan na lang niya ang kanyang sarili na nasa harapan na ng pintuan ng kanilang bahay. Naririnig pa rin niya ang tinig na iyon na tinatawag siya. Kanya nang binuksan ang pintuan. At bakit tila nagliwanag ang daan sa gitna ng dilim? Kaya kanya iyong sinundan hanggang sa makarating siya doon sa maliit na batis na malapit sa kanila. At kinilabutan siya nang kanyang makita ang isang nagliliwanag na babae na nakalutang ito sa tapat ng tubig ng batis. Napakaganda niya na kahit sang anggulo mo ito tingnan ay wala ka talagang maipipinta sa kanya. Nakita niyang ikinumpas nito ang isang kamay na siya ay pinalalapit. Tumalima naman siya at lumapit pa ng bagya. Narinig niyang sinabi ng babae na siya raw ay napili niyang pagkalooban ng hiyas. At nakita nga niya ang isang nagliliwanag na bagay sa palad ng babae. Muling nagwika ang babae at sinabing kanya raw ingatan iyon at gamitin lamang sa kabutihan. At simula daw sa puntong iyon ay hindi na raw ito manghihimasok pa sa kung anuman ang kanyang mga mararanasan pa sa buhay. At inilahad na ni Manuel ang kanyang palad nang makita niyang dinampot na iyon ng babae ng isa niyang kamay at ibibigay na sa kanya. Nang lumapat ang batong ipinagkaloob kay Manuel, ay bigla na rin naglaho ang babae. At naramdaman na ni Manuel ang lamig ng tubig ng batis na tila naimasmasan siya. Kaya nagmamadali na siyang umalis doon sa batis at nagbalik na sa kanilang bahay. Ngunit laking gulat ni Manuel nang bigla na lamang maaninagan niya ang isang tao
na tila gumagapang. Ngunit nakapagtatakang mahaba ang mga braso nito kesa sa karaniwan. Maging ang mga hita at binti nito ay mahaba rin. At napansin rin niyang wala itong anumang buhok sa kanyang katawan. Naanimoy na babalot ng puti ng itlog ang kanyang balat. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatuon sa nakakuyom niya na kamay. Kaya naunawaan na niya kaagad kung ano ang pakay ng nilalang. Ngunit ang ipinagtataka pa niya nang maisipan na niyang tumakbo at tiningnan ang kanilang bahay ay wala na ito doon. Ganun pa man ay sinimulan ng tumakbo ni Manuel. Napabulalas ito ng Diyos ko po nang mapansin niyang sinundan na siya nung nilalang. Walang tigil siyang tumakbo sa abot ng kanyang makakaya hanggang sa halos ang gaan na ng kanyang pakiramdam na para bang sumasabay lang siya sa hangin. At ni anino nung nilalang na iyon ay hindi na niya nakita pa. Kung kaya huminto siya. Sa sobrang pagkahapo ay napayuko si Manuel na napahawak sa magkabila niyang tuhod. Nang iangat niya ang kanyang ulo ay nagulat pa siya nang makita niyang nasa harapan na siya ng kanilang bahay. Nang biglang marinig ko si Mama at sinabihan akong tama na raw muna. Huwag ko umanong puyatin si Tio Manuel dahil sa marami pa raw itong gawain sa kinabukasan. Kaya nagpasalamat ako kay Tio Manuel at sinabi kong aasahan ko na itutuloy niya ang kanyang kwento. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga silent listeners, mga kababayang OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.